Gusto ko lang i-share sa inyo guys kung paano natin ikabit ang ating floatless relay, yung new model na floatless relay. Ito kasi guys, mayroon na akong vlog nito. Ito yung old model na floatless relay. Mayroong bago ngayon na floatless relay na model, yun ang ating ikakabit ngayon. Wala namang pagkakaiba sa connection ng floatless relay sa luma at saka sa bago. Ang pagkakaiba lang nila guys, ang kanilang model at saka yung shape nila, pero ang function pareho lang. Kung tutuusin guys, mayroon na akong video nito. Siguro mga 1 taon na ang nakalipas may video ako nito. Kaso lang natabunan. Dahil request ng mga baguhan, so gidawan ko ulit ng panibagong video. So ito guys, papanoorin natin. Ipapakita ko rin sa inyo yung demonstration ng ating diagram. Ito na yung bagong floatless relay natin guys. SSRC-04. Itong bagong floatless relay na ito. So kung makikita natin dito guys, itong ULB, ito na yung papunta sa tank natin. Yung tank na ito, no? Assuming na ito yung water tank natin, ito siya. Tapos ngayon, mayroon din siyang normally closed at saka normally open sa baba, mayroon ding common. So ngayon, pag-aralan natin ang diagram nito bago natin paandarin. Tapos mayroon akong kinabit na motor guys, assuming na ito yung pump motor natin, water pump motor natin, nakakabit sa ating contactor. Single phase ang ating power supply guys, gumamit ako ng running capacitor. Line 1 at saka neutral ang ating supply sa bahay. Kasi ang motor natin ginamit dito ay 3-phase na motor. Ito yung ano natin, floatless relay natin or water level controller. Ito na siya, no? Kilala ito sa tawag na water level controller. Ito na siya. Tapos ginawan ko ng pictorial diagram. Tapos ito naman yung magnetic contactor natin. Ito na siya, no? Ngayon, ang function nito guys ay ganito. Yung ULB natin, itong ULB, nakalagay dyan sa ating water tank, no? Dapat hindi tayo magkakamali sa ating wire. Ang B, dapat nasa pinakababa na lower portion ng ating overhead water tank ito, guys. Tapos dito naman ang L, nasa gitna. Tapos ito namang U, nasa bunganga ng ating water tank, no? Tapos ito naman yung overload natin, no? Ito yung overload natin, contact ng overload. Kung mag-open yan guys, mamamatay itong water level controller natin or floatless relay. So, hindi magkakaroon ng function ang ating magnetic contactor pag mag-open ito guys. Ito yung line 1, line 2 natin dito sa load side yan. Ngayon, pag i-on natin itong circuit breaker guys, magkakaroon ng power ito. Ito dito, no? Sa A1 at saka sa common. Common ng ating floatless level controller natin. Tapos naman, dito naman sa A2, mayroon naman siyang power, no? Sa line 2 at saka neutral. So ngayon guys, dahil nagkakaroon siya ng power, gagana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Gagana ang magnetic contactor natin dahil nakakabit siya sa normally closed NC. Normally closed, no? Dahil mayroon tayong common, gagana ngayon ang magnetic contactor natin. Paggana ng magnetic contactor natin guys, magko-close naman ito, no? Magko-close ito. Pag close yan guys, gagana ngayon ang ating pump motor. Assuming na ito yung pump motor natin. Mayroon kasing 3 wire dito guys, no, kung makikita natin. So mayroon tayong wire, no, itong YG, yellow green, pinakamababa, no. Tapos ang blue naman sa pinaka sentro lang, itong blue wire. Tapos ang brown wire naman dito sa pinakamataas na portion. Assuming guys na ito yung overhead water tank natin, no. Ito yung assuming natin na overhead water tank natin. Pag mababasa ito guys, pag mababasa ito, mamamatay ngayon ang contactor natin. Pagpatay ng contactor natin guys, dahil ito kasi ay control ito, pagpatay ng contactor natin guys, mag-open ito. Pag open yan, mamamatay ngayon ang pump motor natin. Bali ang diagram na ito guys, ito na yung kinalabasan sa wiring nya, kung makikita natin. Ngayon guys, try natin ngayon na ating paganahin. Pag i-on natin tong circuit breaker guys, automatic ngayon gagana ang contactor natin dahil nakalagay sa normally close ang ating connection sa ating magnetic contactor, no? Gagana ngayon ang magnetic contactor, gagana ang motor natin dahil mag-close ito. Ito kasi yung common. I-try natin ngayon. I-try natin ngayon, i-on. Ayan, gumana ang motor natin. Pag mababasa ito guys, ibig sabihin puno na yung overhead tank natin. Kung makikita natin, no? I-try natin.
Pag nababasa itong brown wire, mamamatay ang contactor natin, mamamatay ang motor. Ibig sabihin, puno na yung overhead tank natin. Kung makikita natin, no? Ayan. Dahil nabasa ang brown wire, namamatay ang motor natin, namamatay ang contactor natin. Ngayon guys, pag wala namang tubig yung overhead tank natin, itry natin to na itaas. Pag hindi nababasa yung blue wire, automatic ngayon, gagana naman ang motor natin para magkakarga siya ng tubig sa ating overhead tank. Itry natin, no? Kung hindi nababasa ang blue wire, gagana ngayon ang motor natin. So, ibig sabihin, wala nang tubig sa overhead tank. Kung makikita natin, no? Ayan, dahil hindi nababasa ang blue wire, gumana ngayon ang pump motor natin. Ganun siya guys. Ngayon, unti-unti siya ngayon magkakarga ng tubig. Pag mapupuno na yung water tank natin guys, sa overhead tank, pag mababasa tong brown wire, mamamatay ang pump motor natin. So, ganun lang ang function niya guys. Kung makikita natin, no? Ulitin natin. Ngayon, pag wala ng tubig sa overhead tank natin guys, unti-unti itong bababa ang tubig. Pag hindi nababasa ang blue wire, gagana ngayon ang 3-phase motor natin, no? Gagana ngayon ang pump motor natin. Pag nababasa guys, mamamatay. Ganun ang function niya guys, kung makikita natin. So ito guys, wala namang pagkakaiba nito. Pareho lang ang function nila, kaso lang iba lang ang kanilang design. Ang kanilang model ay iba. Ito kasi, iba ang design niya kasi bagong model siya. Ito naman ay old model. Pero ang function niya pareho lang. Abangan nyo guys sa mga susunod kong mga video. Marami pa akong mga video na gagawin. Lahat ng nalalaman ko guys sa electrical, ituturo ko po sa mga baguhan ng libre. Sana guys, abangan nyo ang mga susunod kong video. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.